wa ta'ala gamit ang yaman. Kagabi ay nabanggit natin ang kwento patungkol sa mga sahaba sa kanilang pag-uunahan sa paggawa ng kabutihan. Fastabiqul khairat, sabi ng Allah sa Quran, at maunahan kayo sa paggawa ng kabutihan. Yung mga binata dyan sa labas, insyaallah, dito kayo sa loob para makapakinig kayo ng mga paalala, insyaallah. Tawagin mo sila dyan para hindi lang sila nakatambay doon sa labas. Okay? So sa pag-uunahan ng kabutihan. At nabanggit natin yung patungkol sa kwento ng mga mahihirap na lumapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sila ay nagrereklamo dahil nauunahan sila ng mga mayayaman sa mga pagsamba, no? Sapagkat ang mga mahihirap, sabi nila, sila ay nagsasala katulad kung paano kami nagsasala. Sila ay nag-aayon at kami ay nag-aayon rin. Pero pagdating sa usapin ng sadaka, sila ay nagkakawang-gawa, subalit kami ay hindi makapagkawang-gawa dahil hindi naman kami mayaman, wala kaming pera. Kaya tinuruan sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa bawat pagsabi ng mga adkar o mga pagkunita kay Allah, pagsabi ng subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sa inyo sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay maituturing ito bilang kawang-gawa. At pagkaraan nito ay nakarating naman ulit ito sa mga mayayaman na tinuruan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang talata sa Quran, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Yan ang pabor ng Allah sa kanila. Ang pabor ni Allah ay ibinibigay niya sa sino mang kanyang naisin. Kung sabihin natin ang isang Muslim, sa kabila ng nagagamit niya ang kanyang puso sa pagsamba sa Allah, ang kanyang dila, ang kanyang katawan, at biniyaan pa siya ng Allah, at ang lahat ng apat na uri ng pagsamba na ito ay nagagamit niya sa kabutihan at kaluguran ni Allah, yun talaga ay pabor sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat niyang ipagpasalamat. Okay? At bilang pagpapatuloy, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran patungkol sa mga Muslim na bumubugol ng kanilang yaman sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sublatin mi'ata habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran patungkol sa mga bumubugol ng kanilang yaman alang-alang ni Allah, ang sabi ng Allah, ang halimbawa ng mga yaong bumubugol ng kanilang yaman sa landas ni Allah ay tulad ng isang butil na nagpatubo ng 7 uhay. Alam niyo uhay? Parang takay. Diba? Pag halimbawa palay, may sangayon, tapos nagpukumpulan doon yung mga butil. Okay? At sa bawat uhay ay may 100 butil. Sanga-sangayon, diba? Sa bawat sangayon, uhay ay mayroong 1 butil at pinaparami ni Allah ang gantimpala sa sino mang kanyang naisip, at si Allah ay mayroong malawak na kaalaman at ang pinakamaalam. Si Allah ay pinakamalawak at pinakamaalam. Sinabi ni Abdullah ibn Abbas, sabi niya patungkol sa aya na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, qawluhu ta'ala, mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Sabi niya, ang kahalintulad ng yaong mga gumugugol ng kanilang yaman sa landas ng Allah, sabi niya, man anfaka dirhaman fi sabilillah da'afahu Allah ila 700 da'fan. Sabi niya, silang mga binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumugugol ng kanilang yaman sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ang sino mang gumugol, halimbawa, sabi niya, ng 1 dirham. 1 dirham. Sa atin parang 1 piso. Diba? 1 dirham sa landas ni Allah
ay paparamihin na Allah subhanahu wa ta'ala ang gatipan nito hanggang 700 beses. Diba? Hindi natin na-imagine, no? Si Allah yung magbibigay ng biyaya higit pa kaysa dun sa ginastos natin. No? Isang butil, kumbaga, isang dirham. Tapos nagsanga. Tapos sa bawat sanga, merong 70 o 700 na bunga. So gaano karami yun? Nagpapakita na yung mga ginagasta ng isang Muslim na yaman, maliit man yan, kung yan ay ikhlas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapalagi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gantimpala. Kaya naunawa natin mga kapatid sa Islam na hindi nangangahulugan, hindi kailangan na tayo ay mayaman para makapagsadaka. So alisin natin sa isipan natin na kailangan mayaman ako. Kailangan napakarami ko munang pera para ako ay makapagsadaka. Hindi po. Hindi po. Pagkos, kung ano yung meron ka sa abot ng iyong makakaya, sinasabi ng ating mga ulama, ang gantimpala ay wala doon sa laki ng halaga. Pagkos nakasalalay yun sa ikhlas ng ating layunin. Ng ating niyan. Kaya nga yung mga bumubugol ng kahit milyong-milyong halaga ng kanilang yaman, subalit ito ay ginugugol nila o ibinibigay nila sa mga tao bilang pagpapakitang tao, ay nawawalan ng saysay. Walang gantimpala. Ikumpara mo sa isang Muslim, maaaring mahirap siya. Sabalit kung anong meron siya, maliit na halaga, pag nalaman niya na merong pangangailangan, merong anunsyo na nangangailangan, siya ay nagsadaka sa maliit na halaga, subalit ang layunin niya ay akhlas para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala, maaaring ito ay tanggapin sa kanya at pararamihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gantimpala depende sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay marapat na gawing wala ng mga kamusliman. Hindi man natin matumbasan talaga kahit gaano tayo magsumikap. Yung kabutihan ng mga sahaba, kahit gaano tayo magsumikap, hindi natin kaya pantayan. Pero gawin natin silang waran sa abot ng ating makakaya. Ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila ay palagi ang nag-uunahan. Basta ito ay kabutihan. Nag-uunahan sila, hindi sila nagpapahuli. Basta meron silang kakayahan, agad-agad binibigay nila sa abot ng kanilang makakaya. Merong tagpo sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kung saan nakailangan sila ng sadaka, yaman ng mga kamusliman para sa jihad. Okay? Sa pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So isang araw, mga kapatid sa Islam, ang nag-uulat ng hadith na ito, ng kwento na ito si Umar ibn Khattab. Gusto niyang unahan si Abu Bakar sa kabutihan. Pero kaya sa atin yung nag-iisip, paano mo kaya maunahan si brother? Di ba? Nagpipintura siya doon, siya lang mag-isa. Di ba? Tinitimpla niya lang yung pintura. Di ba? Nag-isip ba tayo, may nag-anunsyo, kailangan daw ng ganito, ganyan. Di ba? Tayo din kaya nag-isip po tayo na, ano kaya yung pwede kong maitulong? Paano kaya ako mauuna doon? Di ba? Ang mga sahabat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi na si Umar ibn Khattab, siya yung nagkikwento ng kwento na ito. Sabi nito, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qala, sabi ni Umar ibn Khattab, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Sabi niya, inutusan kami ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kami ay magkawang-gawa. Nanawagan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kawang-gawa. Kaya dahil din ito na kung kinakailangan talaga, maaari tayo mag-anunsyo. Kasi ginawa rin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi sinabi ng mga sahaba na, kayo na yan, bahala na kayo dyan. Kayo naman yung nandyan eh. No. So sabi dito, فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالًا. At nataon, sabi niya, si Omar, ay meron ako, sabi niya, yaman. Sabi niya, fakultu, at sinabi ko, sabi, al-yawm, sabi niya ngayong araw, asbiku Abu Bakrin, inisabakahu yawman. Sabi niya, ngayon sabi niya, ay malalampasan ko na si Abu Bakar. Kung sakaling man, sabi niya, kahit isang araw lang, malampasan ko siya. Maunahan ko na siya sa sadaka. Sabi niya, meron siyang yaman sa time na yun. Sabi niya, ngayon, sabi niya, baka sakali kahit isang araw lang, kahit ngayon lang, maka-score ako. Malamangan ko siya. Ano ko sabi niyon?
Ha? Usapin ng pagkakawang-gawa. Gusto niya maunahan si Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Sabi niya, qala fajidtu binisbi mali faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang ginawa ni Umar ibn Khattab, sabi niya, dinala ko ang lahat ng kalahati ng aking yaman. Yung kalahati ng kanyang kabuang yaman. Halimbawa, sabihin natin kung 1,500,000 dinala niya yun. Sino kaya makakagawa sa atin doon? Di ba? Yung kalahati ng yaman mo, isasadama mo. Di ba? Yung 20 pesos nga minsan, di ba? Medyo mabigat pa. Di ba? Kasi wala naman siguro talaga. Di ba? Yung 5 piso na ihulog sa sadaka box, minsan, wala pa. Di ba? Kasi nga, wala talaga siguro. Di ba? Pero, ang ginawa ni Umar ibn Khattab, dinala niya yung kalahati ng kanyang yaman. Kaya ba natin gawin yun? Kaya? Di ba? Kaya? Di ba? Allah alam. Di ba? Parang brother, bigat. Di ba? Mahal ng gas ngayon. Di ba? Bigat ng gas ngayon. Di ba? Yan kumita lang pera ngayon. Di ba? Fajid to bin Istimali, sabi niya, dinala ko yung kalahati ng aking yaman. Fakala ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi sa akin ng sugo ni Allah, ma'abakaita li ahli. Ya Umar, ano ang iniwan mo sa iyong pamilya? Ano ang iniwan mo para sa iyong pamilya? Kuntu mithlahu. Sabi ni Umar, sabi niya, iniwan mo sa aking pamilya ang kalahati ng katulad ng dinala ko dito. Sabi kalahati ng aking yaman. Okay. Katulad dito. Fa'ata Abu Bakrin bikulli ma indahu. At pagkaraan nito, akala niya nalamangan niya si Abu Bakar. Nakakaintindi talaga yung mga sahabat. Yung focus talaga nila, yung goal nila, dyan na. Nakakaintindi yung iman nila. Di ba? Magpapaintindi sa akin na mapapasana all ka. Kasi nga yung iniisip nila, yung gantimpala sa Jannah. Handa nilang ibigay ang lahat na meron sila alang-alang sa Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil naunawa nila yung gantimpala. Ang ginawa niya Abu Bakar, sabi niya, si Umar nagpipento, wa'ata Abu Bakrin bikulli ma'idahu. At pagkaraan nito, sabi niya, dumating si Abu Bakar. Nasaan si Abu Bakar? Malis na? Hindi ko yung ha? Abu Bakar As-Siddiq, best friend ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ang nangyari, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlika. O Abu Bakar, kita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, marami. Ano ang iniwan mo para sa iyong pamilya? Ano ang iniwan mo para sa iyong pamilya? Qala, abqaitu lahumullah wa rasulah. Sabi niya, iniwan ko sa kanila ang Allah at ang kanyang sugo. Ano ang ibig sabihin? Yung buong yaman ni Abu Bakar As-Siddiq, kinuha niya at ibinigay niya bilang kawang-gawa sa panawagan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Takbir. At tinanong siya, ano yung iniwan mo sa iyong pamilya? Ang sabi niya, iniwan ko sa kanila ang Allah at ang sugo niya. Subhanallah. Nakikita natin yung iman, mga kapatid sa Islam. Nakikita natin yung iman. Kaya ang mga sahabat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ginalugdan talaga sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pananampalataya. Radiyallahu anhum, ginalugdan sila ng Allah. Nalugod sa kanila ang Allah, waradu'an, at ginalugdan din naman nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, manggigigil ka talaga kapag nakarinig ka ng mga tao sa panahon na ito, particular, yung mga nababasa nyo sa social media, yung mga nag-aangkin na sila ay Muslim. Sila ay nagsasabi Muslim sila, pero sila ay mga Shia. Ano ang ginagawa nila? Isinusumpa nila ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maging ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanila paniniwala, ang mga sahaba daw, nung namatay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, silang lahat ay nagmurtad maliban sa 2 o 3 sa mga sahaba. At kasama sa kanilang mga dua, panalangin, isinusumpa nila ang mga sahabat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, kung hindi tayo nag-aaral, hindi natin alam ito, baka makumbins tayo nila. Paano magagawa ng isang tao na isumpa para lamang nagmurtad
ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gayong kinalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nangyari, yung kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, isinusumpa ng mga Shia na ito. Kaya sinasabi ng iba, marinig natin, yung mga kulang sa kalaman, hindi ako Shia. Di ba? Basta Muslim, okay na. Hindi po. Kasi sinasabi ng mga ulama, hindi sila Muslim. Hindi sila Muslim. May mga ulama tayo nagsasabi, mas masawag pa sila sa mga kufar. Isinusumpa nyo ng mga sahabat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinasabi na, tayo mas masawag pa sa mga baboy, sa mga aso. Tapos, pinagtatanggol sila ng mga nagsasabi Muslim na hindi nag-aaral ng kanilang aqidah. Imagine mo, mga sahabat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinalugdan ng Allah. Best friend ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino? Si Abu Bakar. Pinatutuhanan niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung mga panahon na pinapasinungalingan siya ng mga tao. Ipinagtanggol nila, ginamit nila ang lahat na meron sila. Yaman, lakas, pati ang buhay nila, itataya nila. Para lang sa pagsunod sa Allah. Sa sugo ng Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos, hindi na lang, pagkaraan ng daang-daang taon, ay merong lulutan at magsasabi na isinumpa sila at sinasabi lang sila ay nagmurtad. So malabo pa sa putik yung kanilang mga pinagsasabi na wala namang basihan. So ganito yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isa lang, kabilang lamang ito sa mga halimbawa kung gaano kabubuti, kung gaano nagpuunahan ang mga sahabat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagdating sa pagkakawang gawa. Pagdating sa pagkakawang gawa na kung iisipin natin sa panahon natin ngayon mga kapatid sa Islam, sino rito mga kapatid Islam? Nahalos lahat tayo galing Islam. Nanggaling tayo sa iba't ibang simbahan, di mo ba? Naalala ba natin? Di ba? Sa ting, magsisimba tayo noong araw, kahit hindi natin alam yung gantimpala, hindi ba galante? Naguhulog ka, kasi kami ni Brother Abdullah tayo, iglesia kami dati. Iglesia ni Cristo, di ba? Pag natapat sa'yo yung supot ng harina, Brother Abdullah tayo, di ba? Mahiya ka na hindi ka magulog doon. Pag hindi mo ginampanan yung ikapo, tayo siya, dinanakawan mo ang Diyos. O ano, gagamitan ka ng mga samot-saring verse sa Bible, makukonsensya ka talaga. So, ang gagawin mo, magbibigay ka na lang. Maalala ko nun, may akay pa ako. Yung akay ko nun, binibigyan ko pa ng 50-20 para hindi lang kami pahiya kasi katabi ko siya. Kasi bawang tandaanan ng supot ng harina na yun, na kawang lawa, hihinto yung jamo mo sa harapan mo, medyo magpupos ng konti, mahiya ka talaga hindi magulog. Mahiya ka talaga hindi magulog. So, bawat natadaanan sa mga nakaranas, makita niyo sa iglesia, bawat natadaanan nila, lahat yung nabibigay. Kasi ang inisip nila, gagantin palaan sila ng ama, daw, puno. Dati yun, hindi ngayon. Di ba? Tayo din, pag pumunta tayo ng simbahan doon, di mo ba? Hindi pwede hindi ka makapagano doon, makapagtulog o makapaghagis na lang doon ng 10 piso doon sa may tubig, di ba? Mag-wish ka pag tumapat yun. Ilulog mo yung 10 piso, matutupad daw yung wish mo. Di ba? So, kita mo. Di ba? Pipila sila. Halimbawa sa simbahan ng kita mo. Bagong sasakyan, pila-pila sa likod. Isang wisik, 100, 1,000. Di ba? Kahit alam nila, kahit hindi nila naunawaan kung bakit ganun yung ginagawa. Basta paniniwala lang nila, ito ay kalooban ng Diyos. Puno. Nakagis na nila. Ginagawa nila yun. Di ba? Pero dito, tayo ngayon nag-Muslim tayo. Nag-Muslim tayo. Dati natin ginagawa sa mga simbahan natin, yung paano tayo magsadaka, magkawang-gawa noon. Grabe, di ba? Ngayon, nag-Muslim na tayo, parang ang feeling ng iba, wala na yun. Iniwan na namin yun yung pagbibigay noon. Kasi Muslim na kami. Di ba? Parang naging mabigat na ngayon yung pagkakawang gawa. Ang gusto lang, wallahu alam. Di ba? Na kung tutusin nun, ginagawa natin. Pero ngayon, noon, ginagawa natin kahit hindi natin nauunawaan yung gantimpala, yung purpose. Bakit natin ginagawa yun? Ginagawa pa rin natin, bibigay pa rin tayo. Ngayon, di ba? Ngayon, Muslim na tayo, tingnan niyo yung mga gantimpala binabanggit ng umak, binabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napakalaking gantimpala. Pero minsan, kung minsan, ay nagiging mabigat pa rin sa akin. Totoo yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tandaan natin, anumang ginastos natin anak-anak kay Allah. Imagine mo, nag-alusyon masjid, ayusin yung masjid. Ganito, kailangan ng ganito, bilang kuryente. Minsan,
Makakarinig ka pa ng mga salita. Oh, kayo naman yung nakatira dyan. Dapat kayo na yung magbayad. O, di ba? Halimbawa sa ating masjid. Maging open-minded lang tayo mga kapatid sa Islam. Minsan nakakarinig ka ng ganung salita. O kayo naman yung nakatira dyan sa masjid. Dapat kayo yung magbayad ng mga billings dyan. Lahat naman tayo, kung tutusin, ay nakikinabang sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung yung bahay natin, hindi natin masigura, makitaan na merong mga depekto, may mga sira, may mga hindi tayo mapayag. Di ba? Kailangan masita lahat yan. Paano pa kaya mga kapatid sa Islam ang bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na ito yung sintro ng ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Paano pa kaya ang masin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, hindi tayo inuubiga. Hindi tayo inuubiga. Pero kung alam natin at nauunawaan natin yung gantimpala at yung mga kwento na ito na ginawa, nangyari sa mga sahaba, baka marahil, di ba? Maging daan ito na ma-encourage din tayo para tularan sila. Okay? Inshallah. So, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagkaluban niya tayo ng kakayahan. Kasi hindi rin natin masisi ang kalagayan ng mga kapatiran, marahil talagang wala din talaga. Okay? Kaya dalangin natin kay Allah na pagkaluban tayo ng yaman, at yung yaman na magdudulot sa atin ng kabutihan dito sa dunya, higit lalo sa kabilang buhay. Sabihin nyo, amin. Amin. Okay? Ang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah bukas ay magbabanggit pa tayo ng ilang mga kwento, napakarami mga kwento patungkol kay Abu Bakar sa mga sahaba, patungkol sa kanilang pag-uunahan sa pagkakawang-gawa, paggastos ng kanilang yaman, sa lagas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At anumang ginastos natin, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa lagas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith Quds, sabi niya, o aking alipin, bumugol ka, at ako ay bumugol para sa iyo. Kapag ang isang Muslim, bumugol siya, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siya mismo nagsabi na bumugol siya para sa alipin na yun. At si Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang taga-tustos at nagbibigay ng biyaya sa bawat isa sa atin. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.